Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong ika-28 linggo sa karaniwang panahon, makikita natin ang kwento ng pagdurusa, paghihilom at pasasalamat na nasasaad po sa lahat ng pagbasa. Maganda nga hong tignan na unang punto de vista tungkol sa pagdurusa, itong ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol kay Timoteo. Alam naman natin ang konteksto ng sulat na ito. Si San Pablo ay nasa preso, kaya kumbaga nakatanikala po siya doon, nakakulong, at binibigyan niya ng payo ang kanyang disipulo at isa ding hinanda niyang pastol sa pamayanan na sa gitna ng pagdurusa, makita ito na anuman ang dadaanan ng sino mang disipulo ni Kristo, sino mang pastol ay katulad niya, ay pakikilahok sa misteryo paskwal ni Kristo. At eto nga, sa unang pagbasa, itong pagdurusang ito ay kitang-kita natin sa isang sundalo na mataas ang antas, si Naaman, hindi naman siya Hudyo, ay meron po siyang ketong, matindi rin ang kanyang pagdurusa, isa siyang opisyal ng Syria, pero sinabi nga ni Propeta Eliseo na siya ay kumbaga lumublob doon sa tubig, doon sa batis, para gumaling, Parang may pagdududa pero sinunod pa rin niya, at nung siya'y gumaling, kinilala niya ang Diyos ng mga taga-Israel. Itong kwento ng ni Naaman na isang ketongin ay makikita din nating kahalintulad ng kwento ng nasa Ebanghelyo ngayon, ang 10 ketongin. Alam nyo, sa matandang tipan at nung panahon ni Jesus, kapag ikaw ay may sakit na ketong, bukod sa ikay pinandidirihan, ay mismong yung ketongin ay talagang lumalayo sa mga tao. Sa aklat ng Levitico, kapag may dumadaang mga tao o may makakasalubong sila na mismo sumisigaw, madumi, madumi, madumi ako, para lumayo yung mga tao at hindi mahawa, Kaya nakakatawag pansin, imbis na yun ang isinigaw nila, ang sinigaw nila, Jesus, anak ni David, maawa kayo sa amin, di ba? Yan ang sabi niya, mahabag po kayo sa amin. Naandun yung paninikluhod nila, paninikluhod. Kaya dito kitang-kita natin na pwede nilang sabihing madumi ako, lumayo ka Jesus. Pero Panginoon, lumapit ka. Hilumin mo ako. Kailangan ka namin. At eto nga, sinabi nga ni Jesus sa kanila, na sila'y humayo, at ang nangyari nga ay nung sila'y humahayo na, nung pinalakad na ni Jesus, unti-unti silang gumaling. Naganap ang himala, gumaling ang 10 ketongin. At dito natin makikita na naganap ang paghihilom. Magandang tignan sa ating buhay, meron din tayong mga dinaraan ng mga pagdurusa,
kalimitan nga hindi lang pisikal na kapansanan eh. Ang kalimitang matinding kapansanan yung panloob, yung emosyonal, di ba? Sa ating mga pakikipag-ugnayan. Merong iba talagang matindi ang sakit ng puso, dulo ng pagtataksil, dulo ng sama ng loob, no? Dulo ng parang walang pumapansin kapag tumatanda ka na, etsyepwera ka na, no? Hindi ka na binibigyan ng atensyon, hindi ka na kinakalinga. Yan, nagdudulot ng kalungkutan, no? Sa iyong kalooban, no? Pero katulad din ni Naaman, katulad ng 10 ketongin, tayo ay naghahangad na magkaroon ng paghihilom, hindi ba? At parang ang sinasabi nga po ng Panginoon sa atin ngayon, walang masama na katulad nung 10 ketongin, imbis na sabing madumi ako, may sakit ako, ang ating ibubulalas ay, Panginoon, mahabag po kayo sa akin. Mahabag po kayo sa amin. Pagalangin niyo po ako. Kailangan ko po kayo. Naway maghimala kayo sa dinadaanan ko sa aking buhay. No? At hindi po ito ipagkakait ng Diyos. At alam naman natin, no, na nandiyan ang Panginoon para magkaloob ng himala. Ayan ay sa kanyang panahon, sa kanyang kalooban. Sa kwento, ang pagdurusa na tumutulay sa paghihilom, no, ay may pangaral ng pasasalamat sa Diyos. At marami na rin po tayong nadaanan sa buhay, no? Dinaanan sa buhay na may problema tayo, may solusyong hindi nating inaasahan, napagaling tayo ng Diyos. Katulad nung ketongin, ang ibubulalas din natin ay pasasalamat. Kaya maganda yung kwento, no? Doon sa 10, isa ang bumalik kay Jesus para magpasalamat. Medyo maladramatiko yung kwento kasi ang bumalik ay isang Samaritano. No? Hindi inaasahan kasi sabi nga ang mga Hudyo, si Jesus ay isang Hudyo at ang Samaritano, yan ay kumbaga hindi yan magkaibigan. Pero isang Samaritano ang bumalik pa kay Jesus. Kaya nandun ang pagtataka ni Jesus, di ba 10 kayo, ba't isa ka lang? No? Pero kinilala ni Jesus ang kanyang pasasalamat at sabi niya, tumindig ka, humayo ka, no? Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Nais kong pagnilayan din itong aspeto ng pasasalamat. Ano ba ang pasasalamat? No? Na dapat nating bigyang pasin sa ating buhay Kristiyano. Una, ang pasasalamat ay panalangin. No? Magandang tignan no? Marami tayong biyayang natatanggap sa Diyos araw-araw, hindi ba? Dapat kinikilala natin yun, yung ating buhay, yung ating pamilya, no? Lahat-lahat, no? Kung ano man, yung nagising ka sa umaga, no? Masasabi mo, no, Lord, salamat, no? May bagong umaga, buhay pa ako. Marami yan, no? At magandang tignan na tuwing nagdiriwang tayo na kayo Eucharistia, ang pinakamataas na uri ng panalangin, katulad po ngayon, no? Yan po ang ating pasasalamat sa Diyos. Yung salitang Eucharistia, ang ugat po niyan sa Griego Eucharistein, na ang ibig sabihin ay pasasalamat. Kaya ngayon, no, sa misang ito, nagpapasalamat tayo sa lahat ng biyayang ipinagkaloob, ipinagkakaloob at ipagkakaloob ng Diyos sa atin. No? Ikalawa, ang pasasalamat ay sinasabi.
Katulad nitong isang ketongin na Samaritanong bumalik kay Jesus, no? May kwento daw, no? Isang guro ay nagbigay ng exercise sa kanyang mga estudyante, no? Pinasulat sa mga bata, sino ang dapat mong pasalamatan sa Diyos sa iyong buhay? Naku, sinulat na lahat, si mami, si daddy, yung kapatid, di ba? Pati yung teacher, lahat sinulat, no? Pero nung naisulat na lahat, ang haba ng listahan, pati kaklase, sinulat, kaibigan, tinanong nung teacher, diyan sa lahat ng yan, no? Nasabi mo na ba yan na ikay nagpapasalamat? Walang nagtaas ng kamay. Kumbaga, marami sa atin matipid sa pasasalamat. No? Kaya alam niyo, maganda, no? Kaya kasama mo ngayon o hindi, pag uwi mo sa bahay, no? Sabi nga ni Pope Francis, isa sa dapat nating gagawin ay mag-thank you sa asawa, no? Sa anak, sa magulang, sa kapatid. Sabihin natin, salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong pagmamahal, salamat at tinataguyod mo ang pamilya, pinag-aaral mo ako, di ba, no? Sabihin natin. Alam niyo, hindi natin alam kung bukas buhay pa yung mahal natin sa buhay, di ba? Hindi natin alam. No? Kailan mo gagawin yun? Pagpatay na, di ba? Pag may namamatay, merong eulogy, may wake. Patay na yung tao. No? Nung buhay siya, hindi niya narinig eh. Sabihin na natin ngayon. Kaya ang pasasalamat, sinasabi. Pero meron pa pong ikatlo. Ano yun? Ang pasasalamat ay ginagawa. No? Hindi lang sinasabi. No? Kaya kita nyo, yung Samaritano, no, naglakad pabalik. Diba? Kumbaga, may pagkilos, may action. Magandang isipin na pag sinabing ginagawa, ang buhay natin ay dapat pagkilos na pinatutunayan at pinatotohanan ang pasasalamat sa Diyos. No? Nung 3 taong tinamaan po tayo ng COVID, diba? May mga nag-survive, merong hindi. Kung tinamaan ka ng matinding COVID, pagkatapos ikaw ay nakaahon, kumbaga gumaling ka, na-intubate ka pero kumbaga naisalba ka pa rin, no? Minsan iisipin mo, no, bakit kaya ako nabuhay pa? Minsan sasabihin ng kapamilya mo o kaibigan mo, may mission ka pa. Di ba? Kalimitan ganun eh. May mission ka pa. Yun ang ibig sabihin. Salamat sa Diyos, binigyan mo ako ng ikalawang buhay. Parang sinasabi ng Diyos, oo nga, may gagawin ka pa. Ang pasasalamat mo ay patunayan mo dahil may gagawin ka pang mabuti at banal sa iyong kapwa. Kung gagawin mo yan, no, tunay ngang hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Di ba may kasabihan, actions speak louder than words. Pero merong kasabihan din eh, action and words speak the loudest. Di ba? Dapat magkatambal. No? Kaya yun ang tunay na pasasalamat. Kaya siguro kung patutunayan natin nagpapasalamat tayo sa Diyos lahat, no? Maging mapagkawang gawa ka, no? Gumawa ka ng mabuti sa mga mahal mo sa buhay, sa kapwa mo, no? Pati sa bayan, no? Sa gitna ng dinadaanan natin, manindig ka sa katarungan. Yan ang pasasalamat sa Diyos. Kaya
Tatlo po, no? Tatlong punto para maalala po natin. Ang pasasalamat ay panalangin. Ang pasasalamat ay sinasabi. Ang pasasalamat ay ginagawa. No? Harinawa, no? Sa tulong at awa ng Diyos, no? Ano man ang dinadaanan natin sa buhay, magtiwala tayo't manalig na nandiyan ang Diyos, tagahilom. At ang Diyos na maghihilom sa atin, hindi man niya kailangan sa udyok ng ating damdamin, hinahamon tayong magpasalamat sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagsasalita, at pagsasagawa. Amen.